opinion nyo po sa South China Sea, boss? Nasabi ko na, ang West Philippine Sea, atin naman talaga. Maraming mga historical na nagsasabi na atin yan, including yung 17th century na mapa. Okay. At in fact, nanalo tayo sa International Arbitrary sa The Hague, the Netherlands. But ang problema, nabubuli nga tayo. Ang problema kasi sa atin, hindi natin napalakas ang sandatahang lakas natin. Bakit? Ang pinalakas kasi ng mga mambabatas natin, yung kanilang mga bulsa. Ang pinalakas nila yung kanilang mga bulsa, pinalakas nila yung kanilang sari-sariling kabuhayan. Yan ang totoo. O yan, nasabi ko yan, kaya kong depensahan yan. Hindi kasi napalakas ng ating gobyerno ang ating sandatahan lakas. So nabubuli tayo, wala tayong armas, nakikita nila. Pero kasi ang hirap ibalik ng nakaraan. Pero I do remember nung naaalala ko nung panahon ng dating Pangulong Marcos. Nung panahon dati, noong mga 1970s, sa buong Asia, tayo yung unang nakaimbento ng missile. Meron tayong tinatawag na missile natin dyan, yung Bongbong 1 at yung Bongbong 2. Pwede diba? Ngayon, noon, hindi tayo basta nabubuli ng kahit na sino. Why? Because we have a strong economy. In fact, the Philippines rank as tiger economy of Asia. Yes. Bakit? Wala pa kasing korap na opisyal nun. Lahat ng mga magnanakaw na opisyal nun natutunaw na lang. Dapat ganon. Dapat ganun dito sa dapat ganito sa Pilipinas. So kasi noon, kaya nating ipaglaban ang ating sarili. In fact, may pangyayari pa noon, may gera sa Korea. Yung South Korea, hindi nila kayang ipaglaban yung kanilang bayan, yung kanilang bansa against North Korea. Pilipinong sundalo pumunta ron para tulungan ng South Korea. Totoo yan. So malakas tayo noon. Bakit? Bakit? Anong dahilan? Hindi dahil magaling ang leader natin. Bukod doon, walang magnanakaw na opisyal noon. Walang magnanakaw na congressman, walang magnanakaw na mayor, walang magnanakaw na konsehal, walang magnanakaw na board member, walang magnanakaw na gobernador, walang magnanakaw na senador. Ngayon, ultimo barangay, ultimo SK kagawad, marunong magnakaw. Di ba? Paano tayo unlad? Ay dapat ang unang gawing batas, binigyan ng gobyerno ng ating saligang batas, binigyan ng konstitusyon ng karapatan. Ang tao na bumoto ng presidente, ibig sabihin nasa atin yung power na bumoto ng mamumuno. Dapat may power din tayo na kapag napatunayan ng korte na yung politiko na to ay korap, dapat bibit-bitin ng mga taong bayan at itatapon sa basurahan yung politiko. Ganon. Ipapahiya ng taong bayan. Dapat taong bayan may kapangyarihan ganyan. Kung kapangyarihan natin ang magluklok sa kanila, dapat kapangyarihan din natin na bitbitin sila pag napatunayan korap, napatunayan ng korte, bibit-bitin natin sila palabas, pagtutulong-tulungan natin at itatapon sa basurahan ng nandiyan ng international media. Di ba? Dapat ganon. So yan ang masasabi ko dyan. Hindi ho natin maipagtanggol yung ating sariling kasarinlan. Gawa ng yung
ating mga politiko ay hindi pinalakas yung datahan lakas ng Pilipinas. Ang pinalakas nila yung kanilang sariling mga bulsa, sariling kabuhayan, kabuhayan ng mga kabit nila, kabuhayan ng mga anak nila sa labas, at kabuhayan ng kanilang pamilya. Yun ang pinalakas ng mga politiko. Oh. Ah. Diba? Ang pinalakas nila yung kanilang social status. Yun ang pinalakas status. Ay, papunta ka na sa bungan. Ay, dalawang milyon si Kong. 2 milyon si Senador. Ganon. Pumunta ka ng casino. Andyan si Mayor, andyan si Congressman, andyan si ganito, andyan si Secretary, andyan si Director, andyan si ganito, bigyan niyo yung VIP table. Yun ang pinalakas nila. So ano, ilalaban ng sandatahan lakas natin. Nakita mo yung sundalo natin, naputla na ng daliri, inagawan na ng Armalite. Paano nga naman makakaputok yung kanilang Armalite? Torpedo yung nakatutok sa kanila. Di ba? So, ibig ko sabihin dyan, yung karapatan at kasarinlan natin, hindi natin maipagtanggol. Bakit? Wala tayong kasangkapan na katulad nila. Hindi ko sinasabing maganda ang communist na bansa, but the Iron Fist lead them to greatness. Parang katulad ng Singapore, sabi ni Lee Kuan Yew, as long that I'm in charge, nobody's gonna knock it down. Diba? Anong Singapore ngayon? Diba? Pangalawang pinakamakapangyarihang passport. Yes. Wala naman silang kaaway. Di ba? Dapat matigas ka sa bansa mo at open ka, magaling ka sa foreign policy. Alam mo, ang magiging basihan lang ng mga Pilipino na lumalakas ang bansa, unang-una yung ating currency, yung Philippine peso. Kapag ito ay lumakas kontra sa dolyar, lumalakas yung bansa natin. Pangalawa, dapat yung passport natin, hindi tayo kukuha ng visa. Kapag hindi na tayo kumuha ng visa at naging visa free yung ating passport, ibig sabihin malakas ang bansa natin. Dapat ganun ang mentality. Yun dapat ang achievement ng gobyerno. Na hindi nakawawa yung mga Pilipino na pipila sa mga embassy, nakikiusap para makakuha ng visa at makapagtrabaho. Yun ay isang katunayan na mahina tayong bansa. Pero kapag ang bansa natin nawalan ng visa, hindi na kailangan ng visa, ibig sabihin malakas na bansa tayo. Katulad ng Japan. Ang Hapon, labas-masok sa US, hindi kailangan ng visa. Bakit? Walang magawa US. Bakit? Malakas ang kanilang bansa. Ibig sabihin, malakas ang kanilang foreign policy. Diba? Doon lang sa dalawang bagay na yun, malalaman mo talaga kung malakas yung bansa mo. Currency. Pangalawa, yung visa free. Kapag nagawa yan ng mga darating na panahon, may malay mo magawa ng gobyerno natin yan. Doon masasabi na malakas ang bansa natin. Pero mangyayari lang yan pag naubo sa mga damuhong na magnanakaw sa ating lipunan. Ngayon pati SK Kagawad meron akong kilala SK Kagawad marunong magnakaw Pero mo yun, bata. Tapos 15 anyos, SK Kagawad marunong na mangurap. Di ba? Kung ganun pa lang marunong na mangurap, ano pa kaya paglaki nun? Master, ano na yun? Hustler na yung paglaki. Di ba? Nakaupo pa lang, naka-NMAX din. Kita mo, uupo pa lang daw, naka-NMAX na, sabi ni Beno.
Kapapanalo pa lang nung SK Kagawad, naka-NMAX na daw. Ano ba yung NMAX? Motor na high-end. You see? So, yung aking sinasabi. Kawawa naman yung bayan natin. Totoo nga naman. Bakit? Sandamakmak yung damuhong magnakaw sa gobyerno Oo. Ay, nasa atin ang kapangyarihang magluklok ng gobyerno. Oo. Abay, dapat bigyan din tayo ng batas ng kapangyarihan na bilang ordinaryong mamamayan, pwede nating kaladkarin yung binoto natin politiko at itapon natin sa basurahan. Oo. Di ba? O pwede yun, no? Halimbawa, mayroong napatunayang korap na opisyal ng gobyerno, lusubin natin, bitbitin natin, itapon natin sa basurahan. Ibig sabihin, basura siya. Di ba? Ay, ginawa sa ibang bansa yan. Di ba, Benok? Merong congressman sa parliament yata yan eh. Parang representative o something like that. Di ko alam. Hindi ako kabisado. Binitbit ng taong bayan yung politiko na korap. Itinapon sa trash bin. Dapat ganun din dito gawin natin. So, yun. When it comes to, babalik ako doon sa nagtanong, ano masasabi natin sa South China Sea? Wala akong pakialam sa South China Sea. Kanila yun eh. Pero sa West Philippine Sea, ay may pakialam ako. Atin yun. Dangan nga lang, hindi natin may paglaban ng ating kasarinlan. Nabubuli tayo kasi isa lang naman ang solution dyan eh. Palakasin mo yung ating sandatahang lakas. Yung lahat ng kinukurap na mga opisyal natin, pakiusapan kaya ng Pangulong Marcos, lahat ng mga congressman at lahat ng mga senador na pakiusapan niya na baka pwede 2 taon lang wag kayong mangurap. Yung kukurapin nyo, ipondo natin sa Armed Forces of the Philippines, pakiusap. Di ba? Yung 2 taon na walang mangungurap, ang budget natin 6 trillion pesos. Enough para magpatayo ng sarili nating fleet. Papatibayin yung boss, no? Yung 6 trillion yung budget natin, oh. Ang laki nun. Baka akala nyo kung marunong kayong mag-divide, ganong kalaki yung 6 trillion. Yung 1 taong budget ng gobyerno, 6 trillion. Almost. O sobra na. Di ba? Abay, alibawa, presidente ka, pakiusapan mo kaya lahat ng opisyal ng gobyerno. Sabi mo, baka po pwede, wala mo na mangungurakot ngayon. Sweldo muna kukunin nyo, okay? Tigil muna natin yung infrastructure na yan. Sweldo lang ang babawasin. Abay, kung sweldo lang ng lahat ng government employee, hindi aabutin ng 2 trillion 1 taon yan. May extra tayo na 4 trillion. Ibuhos mo lahat muna sa ating sandatahang lakas yan. So sa 2 taon, 8 trillion yan. May sarili tayo 7 fleet. Meron tayong mga 10 submarine. Di ba? Ngayon pwede na natin bulihin. Padala mo lahat sa West Philippines yun. Tignan mo kung may magawa yung Coast Guard ng China. Bakit? Hindi natin magawa. Abay, kanya-kanyang bulsa yan eh. Sabi ko nga, ang ginawa ng ating karamihan sa ating politiko, hindi nila pinalakas yung ating sandatahan lakas ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating kasarinlan laban sa foreign. Even sa domestic na nakaaway. Okay? Ang pinalakas nila yung kanilang sari-sariling mga bulsa. Pinalakas nila yung kanilang social life. Pinalakas nila yung kanilang pamumuhay. Yun ang pinalakas ng politiko. Pinalakas nila yung buhay ng kanilang mga anak sa labas, buhay ng kanilang mga kabit, yung mga patok sa buho. Yun ang pinalakas nila. Di ba? Kung ano kaya, manawagan tayo sa ating Pangulo na pakiusapan niya muna lahat ng politiko. Parang awa niyo na, wala muna mangungurakot. 2 years lang. 2 years lang, please. Pag hindi pumayag sa pakiusap mo, tara, di mag-declare ka ng martial law. Pahuli mo lahat yung mga putang inang yan. Pabitay mo dyan sa luneta. Pwedeng gawin yun. This is bold. Weird, but it's a bold move of the government.
If they can do that. Pakiusapan mo lahat ng public official. Magmula sa barangay kagawad. Oh, hanggang sa presidente. Lead the way as a president. Pakiusapan mo, wala muna mangungurap, parang awa nyo na. 2 taon lang. After 2 years, mangurakot na uli kayo. Yun lang, 2 taon lang pakiusap. Oh. Baka pwede. Pakiusap naman, 2 taon lang. Wala tayong ibang gagastusin, kundi yung sweldo natin. Magtiyaga muna tayo sa sweldo natin. Ipondo mo lahat yan. Yang 4 trillion na yan. Kasi lahat ng government employee sa loob ng 1 taon, di ka uubos ng 2 trillion. Napasweldo mo sila. Lahat. Including private, public school teacher. Hindi ka uubos ng 2 trillion dyan. Sa sahod ng lahat ng government employee sa loob ng 2 taon. Ng 1 taon. 6 trillion yung budget. O, sabi mo, wala muna tayo ibang gagastusin ngayon. Pakiusap lang sa inyo lahat ng politiko. Pagtiyagaan nyo muna yung sweldo nyo. Wala munang SOP ngayon. Tigil muna natin yung infrastructure na yan. Nakasurvive nga tayo nung COVID. 3 taon na walang gumana. Buo naman yung kalsada. Hindi naman nagbago. O, di ba? Tigilan muna natin yung mga highway na yan. Okay? O, palakasin muna natin yung ating sandatahan lakas. Pakiusap, 2 taon lang. Wala mo na mangungurap. Pakiusap. Ba yung hindi mapakiusapan, di pakulong mo. Di ba? After 2 years, 4 trillion, 8 trillion yung na-save natin. Pagawa mo lahat ng submarine yan. Tingnan ko lang, 8 trillion pesos. Puta, 2 7 fleet yung mapapagawa natin. Meron tayong 20 submarine. May kasama pang destroyer yun. That is 8 trillion pesos. Di ba? 2 taon lang na walang mangungurap. Di ba? Ba't di natin gagawin? Siyempre, meron tayong mga mambabatas. Hindi kami papayag dyan. Of course! Sino nga naman papayag doon? Ang laki gastos ko nung eleksyon. Tapos magtiyatsaga lang ako sa sweldo ko ngayon. Ay malabo sa sabaw ng posisyon. Di ba? Then I can say what this leader have done to my fellow countrymen. They robbed them of dignity. And yet, the Filipino people is still embracing the lies of this leader because of ignorance, sanity. Wala ho tayong magagawa kahit buli-bulihin tayo ng China. Puta, meron sila 7 fleet meron sila submarine di ba? Pero kung hindi naging kurap ang ating gobyerno, ang mga tao, ang mga politiko na hinalal natin, ay napakalakas ho ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas. Di ba? Sa ngayon, anong gagawin natin? Aasa tayo sa tulong ng iba. Hindi natin maipagtanggol ang ating sariling kasarinlan. Hindi natin maipagtanggol ang ating sariling pag-aari. Ginagawa tayong dayuhan sa ating sariling bayan. Ginagawa tayong dayuhan sa ating sariling bakuran. Abay, masakit ho yang hindi tayo makapangisda sa ating sariling katubigan. Bakit? Yan ho ay bunga. Bunga yan ng kung ano yung ginawa ng mga politiko nating kahapon. Ano ba ang ginawa ng mga politiko nating kahapon? Nangurap. Kaya wala tayong budget ngayon. Hindi natin napondohan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan para ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga dayuhang nananakop o laban sa mga nananakop na dayuhan. Tama, mali? Correct. Diba? Ika nga what we have today, that is in the seeds of yesterday. What we may become tomorrow,
It is in the seeds of today. Now, if this government official will started to plant a good seeds today, then for sure we could harvest a good fruit tomorrow. Sige nga. I-analyze niyo mabuti. So the next time, mga kababayan ko, try to elect a leader whom we think that is not corrupt. Hindi lamang sa Pangulo, pati sa senador, pati sa congressman, pati sa mayor, pati sa vice mayor, pati sa konsehal, pati sa kapitan. Bakit? May ira ho yan eh. Diba? May ira ho yan. Meron niyang ira. Tanong, may pinakinabangan ba taong bayan? Sige nga. Maliban doon sa ayuda ng DSWD, yun lang ang pakinabang ng taong bayan. Maliban doon sa 4Ps. Ay, yung mga mayor, nagpapatalinuhan yan. Paano kukurapin yung kanyang ira eh? Yung ira ng kanilang bayan. Pag-upong mayor niyan, pinag-aaralan niyan, paano ko kaya makukuha tong ira ng legal? Iyon ang pinag-iisipan na ganyan. Si congressman, paano ko kaya makukuha tong procurement ng legal? Iyon ang iyon ang mga nasa isip niya. Bibihira ho sa politiko natin na nag-iisip ng paano ko kaya pagsisilbihan ang aking mga mamamayan. Bihira ho. Mangilan-ngilan lang yung mayor na ganoon. Paano ko kaya mapaglilingkuran yung aking kababayan? Paano ko kaya mabibigyan ng maayos na kinabukasan ng aking mga kababayan at ang kanyang mga anak? Paano ko kaya mabibigyan ng libreng edukasyon ng mga anak ng aking kapwa Pilipino? Bihira ho yung nag-iisip na politiko ng ganon. Madalang pa ho sa patak ng hamog. Sa tanghalin tapat. Pag-upo niyan, uy, ang ira pala ng aking munisipyo 800 million. Ting-tang. Attorney, pag-aralan mo nga to, attorney. Tignan mo nga kung paano natin magiging pera to. Siyempre meron ka, attorney. Kaya yung mga attorney dyan. Tama, mali. Diba? For God's sake, I pray hard to God. Lord, please strengthen the heart and hands of this political clan, this politician, please, Lord. Diba? So tayo ang may kasalanan, tayong mamamayan. Hindi tayo nadala. Nabola ka lang ng konti ni congressman, binoto mo na. Pati yung endorse niya, binoto mo rin. Diba? Tuwing election, you have the power to choose, but you refuse to choose wisely. Tapos ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Suportahan nyo na lang kung sino yung binoto nyo na baka sakaling magbago. Ganon. Napagod na nga kayo nung bumoto kayo. Mapapagod pa ba kayo ngayon? Magwewelga kayo. Diba? Ang laki ng budget natin, 6 na trilyon. Buwaka na beach. Diba? 6 trillion. Ako, pag nagkaroon ako ng extra na 1.5 million 1,000 pamilya na yun, nabibigyan ko ng tigi-tigisan sa akong bigas 1.5 million lang yun. Diba? Tapos tayo, trilyon yung budget natin, tayo na. Nagmumukasyo nga pa yung ating mga kasundaluhan. Bakit? Walang budget. Biruin mo ang dala-dala doon sa West Philippines si Armalite. Ano naman na ilalaban mo doon? Bakit may Armalite ka ro?
Oo, di ba? Paano mo tatamaan yung kalaban mo? Puta, torpedo ang kailangan nun. Nasa West Philippines Sea ka eh. Ang kakapal ng bakal ng barko nun, hindi tatalab yung Armalite. Kahit basukahin mo yun, di tatablan yun. Kung may torpedo tayo nakaumang din doon, sabayan na tayo. Di ba? Hindi makakalapit yun. Di ba?